Yan, mga idol. Magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman tayo mga idol. Sana samahan nyo ako sa maikling sandali itong ating programa. At para naman may makasama ako. Dudugtungan lang natin yung mga nakaraan nating kwentuhan na naudlot dahil sa biglang pangangailangan na tinawag ako. Ngayon, doon sa paksa ng ating tinatalakay, kung inyong natatandaan, mga idol, may kaugnayan pa rin ito sa mga napapanahong issue dahil alam naman natin na laganap ngayon sa mga social media yung mga kababalaghan. Tama? Tutuloy ko lang yung nakaraan nating kwentuhan na naudlot. Nabanggit ko doon sa una kong video na kami ay inimporta sa isang lugar na kung saan ay meron sana kaming titignan o check upin sa lugar na yon. Dangan nga lang masama ang salubong sa amin noong may-ari ng bahay. Kaya kami ay hindi natuloy sa aming pakay. Pasensya na kung nabitin tayo doon sa nakaraang video at hindi natapos. Sundan nyo na lang dito sa pangalawang video ito. Tutuloy natin yon. Alam nyo ba mga idol, may meron kasi tayo mga kapwa, mga bertudes na sobra naman sila kung tumaga sa kanilang mga nagiging kliyente. Kaya tuloy pati yung mga matinong bertudes na walang balak manghingi o walang balak maningil sa kanilang ginagawa, nadadamay. Tulad nga nun, hindi namin masisisi yung may-ari ng bahay dahil pala yung una palang babaylan na nagtungo doon, grabe ang perang hiningi. Payat ang 20,000. Plus, may sasakyan pa na inalbor. Ang tanong mga idol, abusado o hindi? Abusado, di ba? Tuloy yung mga katulad natin matitino at ang layunin ay makatulong, nadadamay. Kalahin nyo mga idol, ang laki ng nakuha nilang pera doon sa may-ari ng bahay, palibasa mayaman, taga San Lorenzo Village. Alam nyo ba nung hindi na kami natuloy doon dahil nga sa pagyayari, dahil masama ang salubong sa amin, yung bata sana doon na gagamutin, hindi na natuloy. At lumala ang sitwasyon sa lugar na yon. Hanggang nung bandang huli, ewan ko lang, di umano, nilayasan na nila yung lugar. Marahil binenta o hindi natin alam. Dahil ayon sa narinig naming balita, may mga pamilya na
namatay dahil sa kagagawa ng mga elemento na namimirwisyo sa lugar na yan. Kaya sana ang advice natin sa ating mga kapwa mga Bertudes na wag naman ganun. Kung nais niyong tumulong, dapat antayin yung kusang loob na bigyan kayo. Hindi yung kayo mismo ang magpipresyo. Imagine 20,000, pinakamababa. Tapos wala nangyari. Hindi rin napalayas o napuksa yung mga elemento na namamahay sa lugar nila. Ganun ang mga pangyayari, mga idol. Kaya nakakaawa lang yung mga ganong biktima. Sabagay, mayaman naman sila. Payat yung mga ganong halaga. Pero hindi yun pinag-uusapan dun eh. Hindi yung halaga o yung presyo eh. Kaya yan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil meron tayong mga kapwa na mapagsamantala. Diba tama? Kaya yung mga kagaya natin na tapat at hangad tumulong, nadadamay. Pero yun naman eh, nakalipas na yun. Napagkwentuhan lang naman natin. Kaya nga, nabanggit ko rin doon sa mga una kong video, naglipa na ngayon sa social media, ang mga di umano ay may mga taglay. Dahil nga, siguro, nalalapit na nga ang paglitaw ng Antikristo. Kaya nga, yung mga kapwa natin Bertudes na napapanood natin sa social media, sana paghandaan yung maigi itong paglitaw ng Antikristo. At dyan nyo masusubukan yung inyong mga tinatagong taglay. At kung kayo ang kakasangkapanin ng ating Ama laban doon sa kanyang mga alipores ng mga dyablo, nitong Antikristo, gampanan yung maigi ang inyong tungkulin. Mapalad kayo kung kayo talaga ang kakasangkapanin laban sa Antikristo. Dahil ang Antikristo ngayon, lumalantad na rin unti-unti. Pinapakita na rin nila sa social media, sa mga YouTube, kung ano ang mangyayari at kung ano ang kaya nilang gawin. At hindi naman nakakapagtaka yan dahil nakalagay yan sa Bible. Mangyayari yan bago dumating ang wakas ng ating mundo. Kaya nga yung mga tapat na hinirang ng ating Panginoong Diyos, pag dumating yung takdang panahon na yan, mapalad sila. Sila talaga ang nakatalagang kukunin at isasama sa kaharian ng ating Panginoon. Ngayon, diyan malalaman ng ating Ama o ng ating Panginoong Diyos kung sino ang para sa Kanya at sino ang para sa Antikristo. Diba? Tama? Kaya mga idol, total pinapakita nyo na rin lang sa social media ang inyong mga
karunungan at kaalaman sa larangan ng spiritual, handa nyo inyong sarili sa mangyayari. Marahil pati itong lingkod kasama dyan na makikipagbaka. Dahil nakalagay naman sa Biblia yan, daratnan tayong nasa pakikipagbaka. Di ba? Tama. Kaya yan, ngayon pa lang, nabanggit ko na doon sa una kong video, suriin nyo na ang inyong mga sarili kung kayo ba ay talagang kapanalig ng ating Panginoong Diyos o nitong Anti-Kristo. Dahil yan, mga ito, magpapakita yan ng mga tanda at himala na baka kapag pinaniwalaan mo yung mga pinakita nilang yan, ay matangay ka nila. Sa halip na ikaw ang sasawata, baka ikaw pa ang maging kasangkapan na kapanalig nila. Oo, yan. Marami tayong mga idol dyan na nakikita natin sa social media. Merong hindi tinatabla ng bala, may hindi pinuputukan ng baril, hindi tinatabla ng kung ano-ano mga matatalas na patalim. At higit sa lahat, kayang kumontrol ng sinuman. At nakikita naman natin, yung iba sa kanila talagang matitino at talaga namang hindi sila mapagpaimbabaw at hindi sila nagmamayabang sa kanilang taglay. Pero meron din tayo mga nasasaksihan na pinagkakalandakan ng kanilang sarili at inaangkin ang kanilang karunungan. Binabanggit pa nila na hindi sila mga ordinaryong tao. Tandaan nyo mga idol, ano man ang inyong taglay, ano man ang inyong pinanghahawakan, hanggat ikaw ay nananatiling tao, tao ka pa rin. Dahil nga, ang Antikristong lilitaw, kapwa natin, tao. Di ba? Na may taglay na kakaiba. Tulad ng mga napapanood natin na nagsasabing, hindi raw sila mga ordinaryong tao, dahil meron silang mga alam na hindi alam ng ordinaryong tao. Which is, totoo yun. Totoo yun. May mga alam sila na hindi alam natin, na kagaya nating ordinaryong tao. Pero idol, tandaan nyo, ano man ang inyong taglay, huwag nyong aangkinin na yan ay inyo o yan ay sa inyo. Pinahiram lang yan. Kung sakali man ang itaas ang nagbigay, pinahiram lang yan para magamit mo sa tama. Di ba? Mapalad nga yung mga merong ganyan eh, kaysa sa doon sa talagang wala. Di ba? Pero wag naman nating aabusuhin. Kasi baka dumating yung takdang panahon, magamit ka ng Antikristo dahil sa sarili mong kakayahan. Unang tigit sa lahat, kailangan doon tayo manalig sa taas. Ipagpasalamat natin kung ano ibinigay sa atin. Diyan masasabi na mas nakahihigit tayo sa iba. Bakit? Meron tayo na wala sila. Di ba? Tama. Pero huwag natin panghawakan yan mga idol. Ang itaas pa rin ang ating unahin. Sabi nga, unahin nyo muna ang kanyang kaharian at ang mga bagay na yan ay pawang idaragdag lang sa inyo. Di ba? Tama. Kaya mga idol, ano man ang taglay nyo, suriin nyo na kung yan ba ay nasa katotohanan. Kasi sabi nga ng Diyos, nabanggit ko na sa unang video,
Idinigay ko sa inyo, sa harapan nyo, ang masama at mabuti. Kayo ang mamili. Pero pinagpauna na niya, piliin nyo ang mabuti upang kayo ay mabuhay ng payapa. Yan ang lagi natin tatandaan, mga idol. Kung ano man ang taglay natin ngayon, suriin natin. At ang sabi nga sa Biblia, suriin nyo, siyasatin nyo. Maging ikaw sa sarili mo, kung anong taglay mo, siyasatin mo, suriin mo. Kasi nabanggit ko na nga rin sa una kong video, dalawang uri ang kapangyarihan. Kapangyarihan ng itaas, kanan. Kapangyarihan ng diablo o ng ilalim, kaliwa. Sino ba yung tinutukoy na ilalim? Yan, yung diablo. Dito siya sa lupa eh. Ang itaas, ang ating Panginoong Diyos o ang Ama. Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa Ama, dalawang uri din ang Ama. Nakalagay sa Biblia. Sabi nga ni Kristo, bakit ayaw niyong paniwalaan ang mga sinasabi ko? Dahil kayo sa inyong amang diablo. Kaya tandaan nyo, dalawang ama. Amang Diyos at ang amang diablo. Sandali po. Ngayon, nakakatuwang isipin at pagmasdan, lalo sa mga social media, yung mga naglilitawan ngayon na di umano ay may mga taglay o yung tinatawag na virtudes. Oo, pero hindi natin natitiyak kung sino sa kanila ang tunay at kung sino sa kanila ang huwad. Dahil nga, naglipaanan na rin eh. Maging ang Antikristo, yung kanyang mga galamay, umiiral na rin. Ano ba? Yung kanyang mga alipores. Napag-usapan na nga, napagkwentuhan na nga natin sa mga nakaraang video, ang mga alipores ng diablo, kumikilos na. Namamahay na sa bahay ng may bahay, sa mga abandonadong lugar, at kung saan-saan. Diba? Kaya naman yung ating mga idol dyan, ng mga ghost hunter, mga ghost explorer, yan ang trabaho nila ngayon, mag-explore sa mga abandonadong lugar at mga haunted house. Diba? Pero yung idol natin si Idol Bungo, shoutout sa iyo. Dinidebunk niya yung mga fake na ghost hunter, fake na ghost explorer. Kasi mga idol, sa totoo lang, legit man na ghost hunter o explorer or fake, ang layunin niyan makapagbigay ng magandang panoorin sa ating mga viewer, sa ating mga subscriber, sa ating mga follower. Langan nga lang, wala silang pasubali. Dapat, halimbawa, scripted yung inyong pag-i-explore. Lagyan nyo ng pasubali para hindi kayo nadidibang ng ating idol na si Bungo. At least, kung may pasubali kayo, alam na ni Bungo na hindi kayo nanduloko. Bakit? May pasubali eh. Sana nakalagay doon, for entertainment only. Alam na ng kahit sinong manunood na palabas lang ito. Eh bakit nanonood nga tayo ng mga ghost story, di ba? Alam natin na scripted 'yon. Oh. Pinanonood natin at talagang nakakatakot. Dahil pa nga yung mga tunay na ghost hunter eh, pag pinanood mo yung tunay na ghost hunter hanggang sa matapos yung pag-i-explore nila,
wala kang makikita. Although may mga mararamdaman, pero wala kang makikita na kagaya sa mga palabas talaga na biglang susulpot yung kung ano-anong hindi mo maintindihan ang itsura. At lubang nakakatakot. Di ba? Ganun sana. Ang ganun ang ibig mangyari ng ating idol na si Bungo para hindi ka madidibang. Kasi pag nakita na niya agad na meron kang pasubali doon sa unang ano ng screen ng video mo, may pasubali ka na, hindi ka na niya ididibang. Bakit? Alam na niya eh na hindi tunay yung yung ini-explore mo. Di ba? Kasi sa totoo lang, marami talaga tayong tunay na ghost hunter. Wala kang makikita na kung ano-anong kababalaghan. Hanggang sa matapos na lang. Kaya minsan lumalabas tuloy na, pangit naman, wala naman pala yan. Di ba? Maganda pa yung kay ganun eh. Talaga makikita mo. Kaya tuloy, ito naman nating ghost explorer na nag-script. Pinaninindigan na totoo yun. Doon galit si Bungo. Yung idol nating si Bungo. Doon galit. Yung alam na parang scripted na nga eh. Tapos paninindigan mo pang totoo. Di ba? Kaya idol Bungo, shout out. Kaya nga malimit ko rin sabihin mga idol sa ating mga kapwa mga paranormal dyan na mag-iingat kayo. Yung mga ghost hunter natin, ghost explorer na nag-script, malimit ko nang sabihin yan eh. Ingat kayo dahil kasi sabi ko na nga, kapag tinutuhanan ng Diablo yung ginagawa nyo, nakihalo siya sa inyong ginagawa. Halimbawa, sample, nag-script kayo sa ganung lugar, alam yung creepy yung lugar, alam yung haunted yung lugar. Tapos mag-i-script kayo doon. Kung isa sa inyo, ang kasangkapanin ng Diablo, pasukan ng kanyang alipores. Pag pinasukan yan, hindi ka nakilala niyan eh. Oo, totoo yun. Kasi nangyari sa amin yan, sa trabaho namin. Meron kaming katrabaho, pinasukan. Ako mismo, na nagdala sa kanya, hindi ako kilala eh. Oo. Kung hindi ko pa tinapuyong, paano kung walang marunong sa inyo, magpalayas. Dahil puro kayo script. Pinasukan. Isa, dalawa pasukan sa inyo, tapos ng maligayang araw nyo, baka mataranta kayo. O, di ba? Tama? Lagyan nyo ng pasubali. At saka, ingat nga, kasi alam nyo ng haunted yung lugar eh. Alam nyo pinamumugaran ng ano eh. Gagawa pa kayo ng script. Tuwa-tuwa Diablo doon, na naghahari. Alam nyo isang lugar na pinamamahaya ng kung ano-anong mga elemento at mga masamang espiritu, pinaghaharian niya ng Diablo. Totoo yan mga idol. Kasi walang kababalaghan dyan pag walang Diablo. Alam mo mga kababalaghan nangyayari, likha ng Diablo yan eh. O, mula nung ihasik ng ating Panginoong Diyos, yung matandang dragon na tinatawag na Diablo Satanas, dyan na nagmula yung mga kababalaghan. Kasi wala namang katatakutan kung wala yan eh. Di ba? At walang magpapakita ng kung ano-ano dyan. Walang magpaparamdam. Di ba? Kaya yung mga paranormal natin naman na nagsisiyasat sa lugar na yan, sila mismo hindi nila napapansin, nililin lang sila ng Diablo. Akala nila yung mga nakakausap nila sa lugar na yan ay yung di umano ay mga namatay, kaluluwa, espiritu. Hindi nila alam, nalilin lang sila ng Diablo. Bakit? Hindi ko naman dinedebunk o hindi ko binabash yung mga idol nating paranormal ha. Hindi ko sila binabash. Pero ang akin lang, baka hindi nila napapansin na akala nila yung kinakausap nila ay yung espiritu o yung kaluluwa nung naroon. Kasi ang isang lugar, lalo't bahay na naabandona, may mga pangyayari dyan, may namatay na tigaryan o kung sino pa man,
Ngayon, pag nagmilagro na yung kung ano-ano dyan, iniisip agad ng mga paranormal natin o yung mga ano natin, na yun yung mga namatay doon. Pero ang hindi nila alam, nabanggit ko na nga yun ang isang patay, mga idol, pag nagbalik, hindi na siya yan. Imahin lang nung namatayan na inanyuhan ng diablo sa pamamagitan ng masamang espiritu. Hindi talaga yan yung namatay. Kasi nga, dyan nga mabilis ang diablo Sabi nga, huwag kayong papasilip ng butas nasilipan kayo. Pinasok agad sa isip nyo. Ganon. O yun, namatay ito. Ganon. Lalo't nakwentuhan kayo nung pamilya nung nakatira doon. Yan, tama yung sinasabi ni Idol Bungo May mga paranormal tayong idol na nagko-code reading. Alam mo, kinuwentohan ng pamilya na ganito, ganyan, ganon. Sasakyan ng code reading. Pagkatapos, magtatanong yung mga nagko-code reading. Di ba? Ang tunay nga namang may kaalaman, hindi ka kailangan magtanong sa mga nakatira kung ano nandiyan, kung ano. Ikaw mismo, tuklasin mo. Oo. Kaya nga, sinasabi ko, yung tunay na mayroon dito, third eye, yan ang magandang kasama. Pagkasisiya sa atin ng isang lugar. Hindi na kailangan mag-code reading yan. Dahil siya mismo, nakikita niya kung sino nandyan. Ganon. Pero yung, hindi ko naman inaano yung mga idol nating paranormal, Yung iba, kasi, sa totoo lang, parang ang nangyayari, hula-hula. Sinabi nung nagkwento nung may bahay, ganyan-ganon, sinunda naman niya, sinakyan niya. Yun ang inaano ni Idol Bungo. Na dinidebunk niya. Nire-reakan niya. Di ba? Tama? Kami mga idol, nung panahon ng bayaw ko, pag may pinuntahan kaming bahay, walang masyadong tanungan. At yung bayaw ko, pag may naramdaman sa isang lugar, bahagi ng bahay, bira agad. Bago kami umalis doon, tiwas na lahat yun. At yung mismong may-ari ng bahay, para wag nang, kasi kahit tiwasin mo lahat yung nandiyan sa loob na yan, may papalit Kasi kumbaga may ano na siya may daan na Walang iniwan sa tao, pag sinalbahay ang tao at ginamot, may pinagdaanan na yun, pwedeng pasukan ng iba. Ganon din yung mga bahay na pinamumugaran ng kung ano-anong elemento. Tiwasin mo man lahat yan dyan, kapag wala kang iniwan na matibay na pananggarang sa lugar na yan, may mamamahay na panibago dyan. Pero kung lalagyan mo siya ng pangsara, sasara mo yung lugar na yan, wala na makakabalik niya kahit sino. Ganon. Yung idol natin si Ed Kaluwag, matindi yan. Oo, isa rin yan sa hinahangaan ko. Kaya lang, kahit gano'ng katindi ang isang paranormal, nalilin lang. Nalilin lang ng Diablo. Kasi ang Diablo, number 1 mandaraya. Manlilin lang, sinungaling. Tsaka nabanggit ko na nga, ang Diablo, hanggat di pa naghukom, malaya yan, makagawa ng kung ano-ano. Inintulutan ng Diyos yan para suriin ng Diyos yung mga tao kung alin ang para sa kanya at alin ang para sa Diablo. Diba? Tama? Kaya yan, napagkukwentuhan lang naman natin mga idol napapanahon yan yung mga ganyang issue. At nakikita naman natin sa mga social media, lalo sa mga YouTube, naglipa na yan. Yung napansin ko nga kadidebunk ng ating idol na si Bungo.
yung mga ibang ghost hunter, ghost explorer. Bihira ko na makita sa YouTube na meron silang bagong labas. Oo. Bihira na. Meron naman dati pa rin. Sandali po. Kaya nga mga idol kukwentuhan lang naman tayo sa mga napapanahong issue. Diba? Meron ako mga napapanood sa YouTube na hindi ko naman sila binabas o hindi ko naman sila kinukontra, pero meron akong pinapaniwalaan, merong hindi. Alam mo mga idol, malalaman mo naman yung mga nagpapalabas ng video kung totoo yung kanilang ginagawa o hindi. Kung totoo yung kanilang sinasabi o hindi. Diba? Ang ayaw ko napapanood sa ating mga kapwa explorer, sa ating mga kapwa content creator, yung kapag nagkaroon siya ng taglay sa sarili, para bang ang tingin niya hindi na siya ordinaryong tao. Tandaan nyo mga hindi ordinaryong tao na sinasabi, kagaya ni Superman, kung totoo man si Superman, yan ang mga hindi ordinaryong tao. May likas na kapangyarihan at lakas. Pero yung nagkaroon ka lang ng konting kaalaman, nagkaroon ka lang ng tapos sasabihin mo, hindi ka na ordinaryong tao. Ordinaryong tao ka pa rin. Bakit? Pinanganak ka tao ka Kaya nga, sabi ng Diyos, nung merong nagmalaki, prinsipe sa Tiro, nagmataas. Alam mo kung ano sabi ng Diyos? Kung magkagayon na ikaw ay tao at hindi Diyos. Di ba? Pinahirang kirubin na nga si Satanas Halos pumantay sa kapangyarihan ng Diyos Anong ginawa ng Diyos? Tinapon siya sa lupa. O diyan ka maghari. Di ba? Kaya mga idol, pag nagkaroon ka ng konting kaalaman o ano man ang taglay mo, huwag mo nga angkinin. Huwag mo nga angkinin kasi yan ang gusto ng Diablo yung inaangkin mo. Baka pag pinakitaan ka ng aliporis ng Diablo nung kakaibang himala sumama ka ron. Sabi nga magpapakita ng mga tanda pag ditaw ng Antikristo. Yun, delikado yung mga nang-aangkin ng sarili. Kasi pag pinakitaan ng Diablo yun, nung masigit doon sa kanyang kaalaman, baka, diba? Tsaka yung karunungan lihim o kapangyarihang lihim, hindi yan hinahangad. Kusang kaloob yan, mga idol. Kusa yan. Kasi habang hinahangad mo yan, dyan mabilis ang Diablo. pag sumalis yan, binigay yung gusto mo. Gaya nung naikwento ko na sa inyo nung minsan, meron naghangad dito. Tinesting siya para buksan dito. Alam niyo yan, kahit na yung napanood dati na marunong na magbukas dito, pag walang kaloob, yung bubuksan mo, hindi mo mabubuksan yun. Kung pipilitin, sasalisihan ng Diablo yan, yung sinasabing impostor. Nangyari nga yun Alam mo ba nangyari daw kung anong sa bandang huli? Na mental yun Na mental. Pero yung kasama namin tunay na meron dito, hanggang sa namatay na lang. Hindi nasira ang ulo. Bakit? Nasa tama yung kanya At saka yun, hindi yun nagmamapuri sa sarili. Ano man ang taglay mo, huwag kang magmapuri sa sarili mo. Kasi
Yan mabilis ang Diablo eh, pag nagmamapuri ka eh. Dahil ang Diablo nagmapuri sa sarili. Pinagkalooban ng Diyos ng kapangyarihan. Siya nga pinahirang kerubin. Nung naramdaman niyang malakas na yung taglay niya, gusto niya makipantay sa Diyos. O pwede ba yun? Binigyan ka lang eh, pagkatapos eh, hihigitan mo pa yung nagbigay sa'yo. Kaya, ngayon pa lang, suriin nyo na yung mga taglay nyo, mga idol. Kasi baka mamaya, ibang kaloob na yan. Delikado, di ba? Pero nakakatuwa kasi naglipanan na, naglabasan na eh. Kumbaga, yung Antikristo medyo maa-aware. Pero susuriin pa rin ng Antikristo kung sino ang kanya. Yun ang nakakatakot dun eh. Pag sinuri ng Antikristo, ay ito akin to. Ito mapagmapuri sa sarili, akin to. Bibigyan ko pa ito ng mas higit. Pero yung mga tunay, wala kang maano na nagmamapuri sa sarili. Hindi nga si Idol Ed Caluwag nga, hindi niya inaangkin yung karunungan at kakayahan niya. Hindi niya inaangkin. Pero ganun pa man, nalilin lang pa rin siya ng Diablo. Nadadaya pa rin siya. Lahat naman mga idol ng mga may taglay, tandaan nyo, kayang dayain ng Diablo. Mararamdaman mo naman eh, kung dinadaya ka ng Diablo o hindi eh. At kung tunay ang kaloob mo, hindi ka kayang dayain ng Diablo. Kasi nga, ang Diablo, manlilin lang eh. Ang sabi nga niya sa ating Panginoong Jesucristo eh, ang ating Panginoon na nga eh, nilinlang niya eh, sabi niya, kung tunay kang anak ng Diyos, ginutom ang ating Panginoon eh. Gawin mong tinapay ang mga batong ito. Kung tutusin, kaya ng ating Panginoon yun. Gawin niyang tinapay yung bato. Pero ba't di niya ginawa? Ano sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng ating Diyos. Yun. Ano nangyari sa Diablo? Yung nga, sabi nga, pag ang Diablo, hindi ka kayang linlangin, lalayasan ka niyan. Ibig sabihin, hindi ka niya kapanalig eh. O, di ba? Pero pag nalinlang ka niya at inayunan mo yung gusto niya, tapos maligayang araw mo, alagad ka na niya. Kaya yun, pag may nararamdaman ka mga idol na may nakaharap kang tao na merong kapwa mo may taglay, tapos papaandaran ka, suriin mo yung kanyang ginagawa. Kung naaayon ba sa kalooban ng itaas. Ilang beses ba nilinlang ng Diablo ang ating Panginoon? Marami. Pinakita pa sa kanya, sabi sa kanya, bibigay ko sa iyo buong sanlibutan, sambahin mo lang ako. Sabi ng Diablo ha. Pero ano sabi ng Panginoon? Nasusulat, sasamba ka sa Panginoon mong Diyos. Kaya sa totoo lang ang Diablo, hanggang di pa naghuhukom, may takot sa Diyos yan eh. Sumasamba yan sa Diyos. Kaya nga lang kasi wala na siya magawa dahil pinahintulot na siya ng ating Ama sa ganyan. Manumbalik man siya, wala na. Yung nga sabi, pag nawala ng tiwala sa iyo, hindi mo na may babalik ang dati. Di ba? Pinagkalooban ka minsan, inabuso mo. Hindi man tanggalin sa iyo yun, mananatili sa iyo yun, pero puro kawalang yana ang mangyayari sa sistema mo. Di ba? Gusto mo mang gamitin sa mabuti yan, hindi mo na magagawa. Bakit? Nagamit mo na sa hindi maganda eh. Di ba? Pero sa simula't simula,
panghawakan mo yan, huwag mong gagamitin sa hindi maganda, sa masama, mananatili sa iyo yan. At sabi nga sa Biblia, sino ang laban sa iyo kung ang Diyos ang kasama mo? Diba? Ganoon mga idol, tayo naman nagkukwentuhan lang sa mga pangyayari. Dinudugtungan lang natin yung kanina na nauntog. Marami pa akong gustong ikwento sa inyo mga idol na naging karanasan ko. Oo. Dahil nga ako dating pintor. Kaya lang, mahirap naman na makasabihin na ng iba natin mga idol dyan puro ka namang kwento wala tayong magagawa. Hindi man ako kagaya ng iba na may ipapakita kung ano-ano. Ayoko naman ng ganun. Pata ako nagkukwento lang. Di ba? Ay di suriin nyo yung mga kinukwento ko. Yun sa sarili ko lang naman din karanasan yun. Oo. Kaya yung una kong kinuwento sa inyo na nagosyoso kami sa ginagamot Nung bandang uli, nadamay ako. Yung bayaw ko, kukwento ko sa inyo nung nabubuhay pa yon. Doon sa amin sa Bagong Bayan sa Taguig. Siguro marami rin ang nakaalam sa pangyayari na yung simenteryo doon sa Taguig, sa Paso, merong binuksang nicho doon bata na nagmimilagro. Dahil ayon doon sa nanay, napapanaginipan niya lagi yung anak niya na hindi raw siya patay. Ni-request na mabuksan yung nicho, nabuksan naman. Dinumog na ng tao yun At yung pawis ng bata, pagka dinampian mo ng panyo, nakakagaling. Dinumog ng tao yun. Araw-gabi may tao doon. Nilagyan na nga ng ilaw itong bayaw ko. Sabi ng bayaw ko, diablo yan. Hindi totoo yan. Dahil ang patay, pag namatay, patay na yan. Wala na yan. Hindi na pwede mangyari kagaya nangyari sa ating Panginoong Jesucristo na muling mabubuhay Bubuhayin ng lahat ng patay pagdating ng takdang panahon. Di ba? Ayun sabi ng bayo ko, nakasama ka, pero hindi tayo lalapit. Malayo distansya namin, oo. Pero abot tanaw namin. Ayaw ko kung anong kalukuhan ginawa ng bayo ko, nag-isprekitik Yung kote, nakita namin, nagtakbuhan ng tao Oh. Biglang nawala yun. Ano ba nangyari nung naagnas yung bata? Di ang tanong ito, sino may lalang nun? Yung kababalagan, sino may lalang? Ang Diyos ba? Diablo may gawa nun para mapapaniwala ang mga tao. Dahil nga ang Diablo number 1 manlilin lang. Di nasawata yun. Ito pa, meron pa pangyayari. Mabuti lang, hindi ako nagpunta doon sa patay. Meron kaming kakilalang namatay. Ngayon, inanyayahan akong pumasyal, dumalaw, pumunta. Sabi ng bayaw ko, huwag kang pupunta ron. Magkakagulo. Kasi sabi ng bayaw ko, may taglay ka, nakailalim sa espiritu ng Diablo yan, pag pumunta ka dyan, papasukan yan, ano mangyayari? Pag bilang bumangon yan, at ikaw ang pakay. Kasi yun yun sinasabi ko doon sa una kong kwento. Dalawang uri pagkamatay ng tao. Isang masama ang pagkamatay, isang mabuti. Normal. Ang normal na pagkamatay ng tao, yung namatay ka ng walang sabid o yung tinatawag na walang halo na spiritual. Kasi yung taong yon,
ayon sa niligawan ng engkanto. Oh. Di natin alam kung ano nangyari. Basta namatay siya. Ngayon ang tanong, nung mamatay yun, normal o hindi? Yan, nabanggit ko na nga yung mga namamatay sa kulam, sa barang, etc. Mga ligno, aswang. Hindi normal ang pagkamatay niyan. Yan ang mga hindi normal ang pagkamatay. Ngayon, yung sinasabi nga nila na espiritong ligaw, kaluluwang ligaw na humingi ng katarungan, baka yan yun sila. Mga namatay ng hindi normal. Ano mga normal na namamatay? Ano ba? Nagkasakit ka, normal yung sakit mo, walang halong spiritual, namatay ka dahil sa sakit mo, o kaya katandaan mo na. O na-aksidente ka, kahit yung na-aksidente, normal pa rin yun. Diba? Ano mang uri ng aksidente, normal pa rin yan. Diyan ka na talaga para kunin yung buhay mo. Pero yung mga paranormal na pagkamatay, diablo kumuha ng buhay nun. Kasi ang diablo man may kakayahang kunin ng buhay ng isang tao. Di ba binigyan na nga sample si Job? O, di ba? Sabi nung nagparuot pa rito ang diablo, tinanong ng Diyos, umakyat ang diablo sa trono ng Diyos naikwento ko na yan Ang sabi ng Diyos, ang kagaling, Satanas. At sabi ni Satanas, nagparuot pa rito sa magkabilang panig ng ating mundo. Tinanong siya ng Diyos, nakita mo ba ang lingkod ko si Job? Sumagot siya, oo. Ano sabi ng ating Panginoong Diyos? Subukin mo siya. Dapat wag mong kukunin ang kanyang buhay. Winarning na siya ng Diyos, wag kukunin ng buhay. Kasi alam ng Diyos, kaya ni Satanas kunin ang buhay ni Job Anong diablo may kayang kumuha ng buhay Yan ang nangyayari ngayon. Kinukuha ng diablo yung buhay ng tao. Lalo't pag alam niyang hindi lingkod ng Diyos at alam niyang kapanalig niya, kukunin niya yun. Minsan nga kahit lingkod ng Diyos, kukunin pa rin yung buhay. Oo. Ganyan ng diablo. Kaya yung mga namamatay ng ganun, hindi yung kaloob ng Diyos. Diablo kumuha nun. Kasi nga ang tao pag namatay, kinukuha ng Diyos ang espiritu binabawi niya Para pagdating ng takdang panahon, muli niyang bubuhayin yun. Yung mga kinuha ng diablo, namatay, kukunin din ng Diyos ang espiritu nun. Pagdating ng takdang panahon, bubuhayin ng Diyos yun Yun ang mga ibubulit. Sa lake of fire. Diba? Yan salamat ng marami mga idol sa maikling sandali ng ating kwentuhan sinamahan nyo ako. Pero shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, ngayon din sa ating mga follower. Kung may mga katanungan kayo, lagyan nyo lang sa comment section natin para matalakay natin. At kung may mga comment kayo, lagyan nyo rin dyan. Paalala ulit sa ating mga kapwa Bertudis. Suriin nyo na ang inyong mga taglay. Yan. Kasi nga, naglipa na ngayon Di ba? Ako nga dati hindi ako nagkukwento ng ganito. Iba ang linya ko sa pagbablog. Pero ba't ako nagkukwento ng ganito ngayon? Napapanahon Pero ako naman, kalimitan ng binablog ko nung nag-umpisa pa lang ako tungkol sa business. Kasi negosyante ako Uno online. Sa Uno online business. Shoutout nga pala sa ating mga upline dyan. Nabanggit ko na doon sa una kong mga video, itong negosyo namin, hinalin tulad sa isang magsasaka na magtatanim ka muna bago ka aani. Ako for the meantime, nagtatanim pa. At yung sakahin ko, wala pa yata sa 1/4
Mabagal ako magtanim. Pero ayon naman sa aming grand upline, di baling mabagal ka, basta tuloy-tuloy. Huwag kang titigil. Eh ako naman mga idol, hindi ako tumitigil eh. Sa pagtatanim eh. Mahirap nga lang magtanim, totoo yun. Kasi di ba ang mga magsasaka, hirap din pag nagtatanim sila. Sakripisyo. Ganon ang negosyo namin dito sa Uno Online. Napakahirap. Pero pag unti-unti napuno mo yung pananim mo, pagdating ng panahon ng tag-alani, ando na yung tinatawag na time freedom. Kaya mga idol ay nanyayaan ko kayo, ni-invite ko kayo sa aming negosyo sa Uno Online. I-PM nyo lang ako kung gusto nyo malaman yung tungkol sa aming negosyo, kung paano. Ay mga kapwa ko dyan, mga vlogger na nasa larangan ng gantong sistema. Mga idol, lahat naman kayo idol ko eh. Wala akong pinipili sa inyo at wala akong binabas sa inyo. Kasi pare-pareho naman tayo eh. Isa ang ating layunin, makapagbigay ng magandang informasyon at panoorin sa ating mga viewer. Di ba tama? Okay na ha? Sa maikling sandali, salamat, sinamahan nyo ako. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ng Vlogs TV. Hanggang sa muli, paalam!